So episode 3 na tayo dito guys sa mga nagtatanong how to use this OKX Web3 Wallet app as well as sa mga beginner, no? So ito yung pinaka-user interface natin. Discussion natin today is like how to use this one, like kung paano dito magkaroon ng USDT, paano malagyan ng pinaka-assets. So again, this is only an example guys, no? So dito guys, may mga option naman na pwedeng malagyan ng asset ito. Pwede kang gumamit ng like e-wallets, no? Discuss natin yan. Pwede rin kayong gumamit ng, say for example, yung other wallets. Kung meron kang assets sa like Phantom or like other wallets, no? So you can also send dito. Next option guys is doon sa mismo exchange nila, no? So pwede nating bigyan dito ng example. So select ka lang dito sa may receive. Ito. Punta sa home. Dito sa home. And then receive. And then try it now. Ayan, meron ditong option na from exchange and pwede dito magkakaroon ng USDT, no? And dito guys sa receive, mapupunta kayo dito sa pinaka-user interface nito. You can select itong withdraw from crypto exchange, no? Doon mismo sa katabi niya na exchange na tab, no? So, pwede naman dito na for example USDT, select mo lang ito and then hanap ka lang dito ng network, no? So, say for example USDT na under Tron, yung blockchain. And marami pang iba dito, no? So, normally, yung ginagamit ko is yung sa Ethereum or pwede yung sa Ton, no? Meron naman dito na Ton blockchain ito. So, let's go back. And for example, guys, USDT, no? And yung Ton yung gagamitin natin dito na blockchain na USDT. Select lang natin. Lalabas na itong pinaka-deposit address for Ton, no? Like, for example, kay Ethereum naman, ito. Select mo lang and then lalabas na itong Ethereum USDT address, no? Solana as well, andito na. Ayan. So, ikakopy mo lang and ito na yung pinaka-deposit address mo. So, if yung transfer is from other wallets papunta dito. Next one is yung option na withdraw crypto from exchange. So, select mo lang ito. Ayan. And then, doon sa pina-exchange guys, doon sa katabi na tab, like, balik muna tayo dito. Back. Dito, ayan. Meron ako ditong USDT guys, no? Tapos, verify na rin yung pinaka-account ko dito. P2P trading, no? Pwede ka dito mag-withdraw papunta sa e-wallets, GCash, and banks, no? So, available dito sa P2P. So, like for example, yung mga payment methods nandito naman. So, for example, gusto mo naman siya ibenta, gusto mo i-withdraw yung profits mo. Punta lang dito guys sa sell, no? And then, meron dito mga payment methods, GCash, banks, etc., no? So, let's go back. And meron ako dito USDT sa exchange. Balik lang ulit ako sa wallet. And then, say for example, I just want to have this USDT. Select ko lang itong receive. And then, itong option na ito, withdraw crypto from exchange. And like for example, itong USDT. And then, follow mo lang dito yung pinaka-step. Like for example, itong TON. And then, maybe later lang. Next step dito guys is just to proceed lang, no? Make sure na tama yung pinaka-address. And then, proceed mo lang siya dito. Merong mga confirmations ka na gagawin. So, ganun lang siya kasimple. And if ever man na mag-reflect na dito, I think it takes like 1 to 2 minutes lang guys. It depends dun sa napili mo na blockchain. So, yung TON mabilis naman. Yung Ethereum medyo mabagal. TON at yung Tron is medyo mabilis-bilis guys, no? So, magre-reflect na yun dito and magkakaroon ka na dito guys ng pinaka-assets, no? So, dito mo yun makikita. And anytime naman, pwede mo siyang i-withdraw. Select mo lang itong send and pwede mo siyang i-withdraw. So, ganun lang siya guys kasimple. Gamit yung cellphone is that you can navigate naman itong si OKX Web3 Wallet app. Next discussion natin dito guys is yung mastering yung pinaka-user interface niya. Kasama dito yung home, itong tokens, marketplace, discover na merong available for the airdrops as well. Meron ditong mga available features na wala sa iba. Like itong drops, no? Ito makikita natin dito. And i-discuss natin yan guys sa episode 4. Itong pinaka-user interface and other features pa dito that we can benefit or we can utilize itong mga latest tools dito guys, no? So yun lang guys, kita-kits tayo sa episode 4.